Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Mayroong video war si Saldico at ang Pangulo at kani-kanya silang pasabog ng mga iskandalo. Blackmail ang alegasyon ni PBBM sa kampo ni Ko. Kinaladkad naman ng dating mambabatas ang buong pamilya ng Pangulo. Habang nagbabatuhan ng alegasyon, ang ICI umaksyon. 8 contractor ang pinasasampulan sa Office of the Ombudsman. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Seng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilocano na imbag na rabii, simulan na natin ang agenda. Labanan ng pasabog, PBBM tinangka umanong i-blackmail ng abogado ni Saldico. First Lady Lisa, sunod na tinarget ni Saldico. Kapatid niyang si Martin Araneta dawit daw sa umano'y overpricing ng sibuyas. Bilyon-bilyong pisong assets ni Saldico, frozen na. 8 contractors kabilang si Edwin Guardiola pinakakasuhan na rin ng ICI. Senador Chis Escudero lusot sa election violation. Imbestigasyon ng COMELEC sa natanggap niyang campaign donation, pinatitigil na. Matapos sabihing handa siya maging Pangulo, VP Sara tinawag na political destabilizer ng Malacanang. At exclusive, Congressman Richard Gomez inaming nagbalik pelikula para makaalis sa gulong dulot ng corruption scandal. Inilabas na ni Saldico ang final installment ng kanyang pasabog. Kung sa mga unang video si PBBM at presidential son Sandro Marcos lang ang kanyang idinawit, ngayon kasama na si First Lady Lisa. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Buong pamilya Marcos na ang damay sa tila pinakamalaking corruption scandal ngayon. At hindi na lang daw flood control projects ang pinagmumula nito. Sa isa na namang panibagong video ni former House Appropriations Chair at resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico, idinetalya naman ito ang kinalaman ni First Lady Liza Araneta Marcos sa umano'y importasyon at overpricing ng sibuyas sa bansa. Ani ko, hawak daw ng kapatid ni First Lady na si Martin Araneta ang mga kita mula sa importasyon ng sibuyas. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Pagdidiin ko, hindi umano natuloy ang isinasagawang investigasyon noon dahil si First Lady ang may kontrol sa importasyon at may kinalaman din umano dito si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan.
Ganito rin daw ang nangyari sa pag-aangkat ng bigas sa bansa. Noong 2023, iminungkahi raw ni Ko kay Romualdez na mag-angkat sila ng 13 million tons para sa buong taon para raw mapababa ang presyo ng bigas ng hanggang 22 pesos per kilo. Pero hindi raw ito inaprubahan ni President Bongbong Marcos. Kaya ninais na raw niyang makausap sina DA Secretary Francisco Chu Laurel at former Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Ayon kay Ko, nangyari raw ang nasabing pagpupulong na inabot daw ng hanggang alas 2 ng umaga. Pero dahil di rin bumaba ang presyo ng bigas matapos ang ilang buwan, iminungkahi na ang investigasyon sa ilalim ng House Quinta Committee na pinahinturin umano ni Chu Laurel. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. Tumawag rin umano kay Ko sina Romualdez at House Majority Leader Sandro Marcos para iutos ang pagpapatigil sa mga investigasyon patungkol sa rice smuggling anomaly. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Agad namang pinabulaanan ni Chu Laurel ang mga akusasyon ni Ko. Anya, it's a script na pwedeng pan-Netflix. At ang totoo lang daw sa mga sinabi ni Ko ay ang pag-uusap na ibaba na ang rice tariff. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol sa pagkakadawit ni First Lady sa issue. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Kung may pasabog si Zaldi Ko, meron din ang Pangulo. Ayon kay PBBM, nilapitan siya ng abogado ni Ko at inalok na ititigil na ang paglalabas ng video ng dating kongresista. Pero may kondisyon. Ang detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes. Tinangka umanong i-blackmail ng kampo ni Zaldi Ko ang Pangulo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico. Kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Pero mariin itong tinabla ni PBBM. Anya, I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Itinanggi naman ng abogado ni Zaldi Ko ang umano'y pang-blackmail. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Rui Rondain na wala siyang nakausap sino man sa gobyerno. Hindi rin daw niya kontrolado ang paglalabas ng mga pasabog ni Ko. Dagdag ni Rondain, real and authentic ang mga video ng dating mambabatas. Pero duda rito ang Malacanang. Nauumay na rin daw ang palasyo sa tinatawag nitong mga kasinungalingan ni Ko. Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin
ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. Tingin naman ng Digital Pinoys hindi issue kung artificial intelligence o AI ba ang mga video ni Ko dahil hindi naman daw ito dinisown ng kanyang kampo at wala rin itong pahayag sa ngayon kung nahack ba ang kanyang social media account. Ang mas malaking tanong daw ay kung totoo ba ang mga pasabog ni Ko na tanging mga korte at ICI lang ang makakasagot. Para sa Malacanang, malinaw ang motibo sa pilit na pagdawit ni Ko sa Pangulo at sa pamilya nito sa isyu ng katiwalian. Iligtas ang sarili sa multi-billion peso flood control scam. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Handa raw si VP Sara sakaling bumigay si PBBM sa mga panawagang bumaba na sa pwesto sa gitna ng flood control corruption scandal. Anya, para sa kanya ang kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Matapos niyan, tinawag na political destabilizer ng Malacanang ang bise. And between the President and the Vice President, obvious naman daw sa lahat kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang nagbabakasyon lang. Isang audio at video recording ang ipinakita ni Senador Robin Padilla ng umano'y troll army ng gobyerno. Bida raw dito si Undersecretary Claire Castro at ang Pangulo mismo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Lumabas na voice recording. Tila nasaway si Senator Robin Padilla sa inilabas nitong di umano'y voice recording ni Palace Press Officer Claire Castro na may kausap na vloggers. Doon sinasabi raw ni Castro na tila palpak ang mga vlogger na nakuha ng kausap niya. Hiniling ni Padilla na makapagbigay linaw dito ang Presidential Communications Office, lalo na't sinabi nilang wala raw silang troll army. Pero iminungkahi ni Senate President Tito Soto na imbis na manghula, lalo na't hindi sigurado si Padilla kung kanino ang boses ng mga ito, dalhin na lang daw ito sa NBI para maimbestigahan. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito, Popo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nanguhula tayo, nagbabagay tayo ng pangalan. Because You're mentioning the name of Yusek or Atty. Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Ganito rin ang suggestion ni Senator Loren Legarda na budget sponsor ng PCO sa Senate plenary. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Naninindigan si Legarda na mismong siya raw ang sasaway sa PCO sakaling may troll army nga ang gobyerno, lalo na't talamak ang fake news ngayon. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Matapos ang recording, sinundan naman ito ni Padilla ng isa namang di umano'y video ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang election campaign na nagsabing nag-hire siya ng troll army. Agarang nag-react dito si SP Soto. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. Nilinaw ni Padilla na ang punto lang niya ay kung ang gobyerno umano ay gumagawa ng fake news, paano pa raw ang hindi taga-gobyerno? Kaya naman, bilang chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, isinusulong ni Padilla ang isang panukalang Anti-Troll Farm Act para labanan ng mga troll army na nagpapakalat ng fake news. Hirit naman ni SP Soto, suportahan ang panukala niyang Anti-False Content and Anti-Fake News Act dahil matagal na raw siyang biktima ng fake news mula nang magsimula siya sa karera bilang senador. Nagpahayag ng suporta ang PCO at si Legarda sa mga panukalang ito sa gitna ng laban kontra fake news ngayon. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.
At para sagutin itong kabi-kabilang issue, makakausap natin ngayon si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi sa inyo, Yusek Castro. Magandang gabi sa iyo, Corina, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Thank you for your time. Una po, itong audio clip ninyo daw at umano'y troll farm ng gobyerno. Okay, yung una muna na, boses po ba ninyo ang naroon sa ipinresinta ni Senator Robin Padilla? Halatang hindi. Definitely, yung ibinigay niya na detalye doon, fake news yun. So, siya na nagsusulong ng anti-troll farm na gumagawa ng fake news, dapat siya mismo ang maging modelo. Hindi siya dapat maging kasangkapan sa pagpapalabas ng fake news. So, unang-una sinabi nila. So, dapat malaman natin sinong nila. Sino nagsabi sa kanya na yan daw di umano ay audio clip na nandoon ako. Or ako yung isa sa mga tao na nagsasalita dyan. So, dapat malaman natin sino nagsabi sa kanya. Pangalawa, sino ba yung source niya? Hindi ba dapat na-vet muna ito bago yan inilabas sa Senado? So, doon pa lang dapat maging responsable ang isang tao, lalong-lalo ng isang senador, lalong-lalo na rin kung fake news yung ipapalabas or misinformation. Kasi makakasira talaga yan sa ibang tao. So, you're confident na kapag ito po ay ipinresinta sa NBI for audio imprint, sabi po ni SP Soto, na lalabas po ito spliced lamang. Hindi siya spliced. Hindi ako yun. Okay. Spliced, hindi ako yan. So definitely, malakas ang loob ko. So baka mahiya sila kasi mali yung ibinigay nilang info. Okay. Yung pagkakaroon naman po ng troll farm, tama po ba yun na sinabi rin ni SP Soto in defense of the President na ito po'y biro lang na sa isang kampanya, ang sabi ni PBBM dati ay mayroon din daw siyang troll farm? Sa amin ngayon, wala po talaga kasing troll farm. Kung nasabi po yan ni SP Tito na yan talaga for a fact ay alam niya na nagbibiro ang Pangulo. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng anuman, sino man. Ang mga tumutulong at sumusuporta, talaga lang pong mahal ang Pangulo. Okay. So, isusunod-sunod ko na po, hindi sila magkakarelasyon yung mga tanong natin. Si dating MECO Chair, Silvestre Bello naman, isiniwalat po ang dahilan kung bakit daw siya natanggal sa pwesto. Kasi po daw, tinanggihan daw niya yung alok ng Pangulo na 1 billion pesos para siya'y tumakbo sa Davao? Wala pong katotohanan. Kasinungalingan. So, ito po ay kailangan niyang patunayan kung sakali. Dahil salita lamang po ito. Opo. Patunayan nila po yan dahil ito na po ay mga desperadong galawan ng mga magkakaalyado para sirain ng Pangulo. Hindi po yan totoo. Okay. Yung kahandaan naman po ni VP Sara daw na palitan si PBBM. Kaya nga tanong ko kanina sa press briefing, handa ba ang Pilipinas sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Sa napaka uncalled for, or it is not really acceptable for a Vice President to anticipate the resignation or removal of the President from his position. Lalo na sila pa yung nananawagan na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Makikita nyo kung ano ba talaga yung pinaplano nila. Kasi nga sa isip na nila handang-handa sila. So, alam na natin, itong political destabilization, yan po talaga yung balak nila. So, you think it is part of destabilization? And she qualified na kaya lang daw po niya nasabi yon kasi siya nga naman ang next in line as VP. Pero siya po yung nananawagan na mababa ang Pangulo. So, anong iisipin ng karamihan? Nakakapagdulot po ito ng uncertainty, crisis sa bansa natin. Hindi magandang ipinapakita na ang Vice Presidente ay handang palitan agad ng Pangulo kahit wala pa sa oras. Finally po, yung latest video ni Saldico na sabi po'y panghuli na talaga. Kung saan idinawit na po ang buong Marcos family kasi kasama na ngayon po si First Lady Lisa. Unang-una, sabi nga po natin, nahirap pong sagutin agad lahat yan. Lahat po yan pinasinungalingan na. Pero tuwing mapapasinungalingan po natin at nakikita mga inconsistencies sa mga sinasabi niya, maliban sa kanyang hairstyles, paiba-iba ang kanyang hairdo, paiba-iba ang kanyang itsura, parang ganun din paiba-iba ang kanyang kwento. So kapag natapos niya na po talaga yan, saka po natin titignan at paano natin mapapasinungalingan lahat. Pero sa ngayon po, in general, lahat po yan
ay kasinungalingan. At desidido po talaga si Pangulong BBM na siya po ay mapabalik dito sa Pilipinas. Opo. Kasi yun naman din po ang pangako ng Pangulo sa taong bayan. Lahat na maaaring sangkot ay dapat na managot. Una po, kahit po sinabi natin na may kaso naman po si Saldico, hindi naman po lahat yan agad na guilty. Ang magkakapagsabi lang po yan ay korte. Pero still, sa mga evidence na naisasabit ngayon, kaya po ito na isampas sa Sandigan-Bayan, ibig sabihin ay may mga probable cause na maaari sila ay dapat na makasuhan. So, sa korte na naman po nila harapin at papatunayan nila kung sila ay guilty o hindi. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po rin. 8 contractor ang pinasasampulan na ng ICI sa Office of the Ombudsman. Sino-sino sila? Alamin sa agenda report ni Ian Maghanoy. Live mula sa Taguig. Ian, go ahead. Pinky, 7 mga sitting congressman, kabilang na si pang-8 na, si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang inirekomendang kasuhan ng kasong kriminal ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa kanilang direktang kaugnayan bilang mga kontratista ng pamahalaan. Bukod kay ko, kabilang sa mga nais pakasuhan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes ay sina CWS Party List Congressman Edwin Guardiola, Bulacan 2nd District Congresswoman Agustina Pancho, Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Matugas, Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera, Pusong Pinoy Party List Congressman Jerny Nisay, Uswag Ilonggo Party List Congressman James Ang Jr. at Cagayan 3rd District Congressman Joseph Lara. Ayon kay Reyes, ang rekomendasyon ay alinsunod sa mga ebidensyang nakalap ng komisyon laban sa mga tinaguriang kontraktor. Sinuri ng Billionaire News Channel ang background ng ilang kongresista at mga kumpanyang naiuugnay sa mga ito. Ang FSCO Builders Supply ni Zaldico nakakuha ng 5.3 billion pesos worth of DPWH contracts sa Bicol Region, Metro Manila at Cebu from 2020 to 2025. FSCO lang yung nakalagay sa referral ng ICI. Hindi pa kasama yung SunWest at Hightone na connected din sa mga na kung susumahin, aabot sa 100 bilyong piso yung nakubrang kontrata sa pamahalaan mula noong 2016 hanggang 2025. Si Edwin Guardiola naman na una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts sa pamahalaan mula noong maupo siya sa Kongreso noong 2022. Kabilang sa mga kumpanyang nakapangalan sa kanyang pamilya ay yung Newington Builders, Laurel Development Corporation at ang S-Ang Construction and Trading. Si James Ang Jr. naman konektado raw sa IBC, International Builders Corporation at Allencon Development Corporation. Sa aming initial research, nakakubra ng mahigit 37 billion pesos worth of DPWH contracts ang IBC sa Bicol Region mula 2016 hanggang 2025. Una na rin siyang nabanggit sa affidavit ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, ang DPWH engineer na ipinahuli ni Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Calalo, si Congressman ang daw ang nag-utos sa kanya na mangolekta ng kickback mula sa mga kontraktor sa Batangas. Samantala, naiuugnay naman si Congressman Nisay sa JVN Construction and Trading. Congressman Pancho sa CM Pancho Construction Incorporated, si Congressman Lara sa JLL Pulsar Construction Corporation, si Congressman Matugas sa Boommetrics Development Corporation at si Congressman Rivera naman sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Patuloy na bubusisiin ng Billionaire News Channel ang mga kumpanyang kadikit umano ng mga kongresistang ito sa mga susunod na araw. Ayon sa ICI, nasa 1,300 na mga kahinahinalang kontrata ang nai-award collectively sa mga nasabing kongresista simula 2016 hanggang 2024. No member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They're also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome.
Bago ito, nauna nang nagpasabog si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw kung saan plunder at graft cases din ang kakarampin ng mga tinaguriang contractors. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na handa ang DPWH at ICI na magdala ng mga ebidensya sa Office of the Ombudsman laban sa kanila. Magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Hindi sa ngayon umaasa si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na dahil sa paglutang ng mga pangalan na yan ng mga tinaguriang contractors ay marami pa mga lulutang na pangalan na sunod namang kakasuhan dahil sa flood control scandal. Pinky? Iyan, naglabas ba ng pahayag yung mga pinakakasuhan? Yes, Pinky, naglabas ng pahayag sina Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang at Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara sa kanilang mga social media page matapos ang rekomendasyon ng paghahain ng ICI ng kaso laban sa kanila. Sa parte ni Lara ay nilinaw niyang nag-divest na siya sa JLL Pulsar Construction at sinabi na wala na siyang nilalabag o wala siyang nilabag na batas. Habang si Ang naman ay nanindigan na malinis ang kanyang konsensya. Pinky, kapwa sila nagsabi na handa raw nilang harapin ang kanilang mga kaso sa proper forum at maisingit ko na rin. Sa inilabas na kopya ng referral ng komisyon ay almost 100 billion pesos yung kabuuan na lumalabas na pera na nakubra ng mga nasabing contractors na yan. Pinky? Yung 8, iyan, yung sinasabi mo, almost 100 billion ang nakuha. Tama ba? Tama po, tama Pinky, 100 billion pesos ang kabuuang bilang ng o kabuuang pera na nakubra ng mga 8 tinaguriang contractors na yan, Pinky. Iyan, para mabalikan lang natin, ito pa lang yung second time na nag-recommend ang ICI na kasuhan ang mga kongresista. Dahil yung unang beses ay si Zaldico lamang, ex-congressman, ito ay fresh batch ng mga congressmen 7 plus 1. Yung plus 1 ay si dating Congressman Zaldico. Tama, Pinky. Ito nga yung fresh na batch ng mga congressman o sitting congressman na nakasuhan ng dahil sa flood control scandal. At nauna nga si former Congressman Zaldico sa kaso na yan, Pinky. Alam mo bakit, Ian, magandang ulitin yan or to underscore that dahil nga doon sa first batch ay si dating Congressman Zaldico lang yung pinakakasuhan at doon sa publiko, nagtataka sila, nasa na yung mga ibang politicians, kailan ba sila kakasuhan? Kaya't ito na, itinuloy na ng ICI, at least itong recommendation sa Office of the Ombudsman na kasuhan ang 8 congressman, 7 sitting and 1 ex-congressman. Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa ICI office sa Taguig. Habang may patuloy na nakakasuhan sa flood control scandal, tuloy din ang crackdown ng AMLAC sa ari-arian ng mga personalidad na idinadawit dito. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Nangaraw po sa inyong lahat. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinag-utos muli ng Anti-Money Laundering Council ang pag-freeze sa ilan pang assets ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasunod yan ng pahayag ng AMLAC na isang former elected official at isang high-ranking official mula sa isang independent constitutional body ang may assets freeze order na dahil sa flood control scandal. Kabilang dito ang nasa mahigit 200 bank accounts, 15 insurance policies, 2 helicopters at isang eroplano. Ang air assets na ito aabot na agad sa approximately 3.9 billion pesos. Sa kabuuan, aabot na sa 12 billion pesos worth of assets ni Ko ang may freeze order mula sa AMLAC. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Mula nang gumulong ang investigasyon sa mga umano'y maanomaliang proyekto sa DPWH, mahigit 3,000 bank accounts, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties at 16 e-wallet accounts na ang nahainan ng freeze order.
Kung susumahin, aabot ang total value ng assets na ito sa 11.7 billion pesos. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, layo ng freeze orders na padaliin ang investigasyon ng ahensya patungkol sa iba pang possible money laundering schemes na konektado sa flood control projects. Inaasahan din daw na mas tataas pa ang bilang ng assets na mahahainan pa ng freeze orders. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Damay si PBBM sa mga questionabling insertion sa national budget. Yan ang paniwala ni Liberal Party President Erin Tanyada. Gayunpaman, ayaw ni Tanyada na pumalit sa Pangulo, si VP Sara. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Naniniwala si Liberal Party President Erin Tanyada na hindi safe si PBBM sa kaduda-dudang insertions sa 2025 budget. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tanyada na damay din ang pinsan ng Pangulo na si former Speaker Martin Romualdez dahil lahat ng batas na tinatalakay sa kamera ay dumadaan sa kanya. Nauna nang idinawit ni resigned Congressman Zaldico si PBBM at Romualdez sa umano'y 100 billion peso insertions sa 2025 budget. I feel that it's hard for the President to wash his hands on the budget process because the Secretary of the Budget should always be on top of this in order to inform the President what are the amendments that happened based on the budget that was submitted originally to Congress. Sasali si Tanyada at iba pang miyembro ng LP sa anti-corruption rally sa People Power Monument sa Linggo. Kamakailan lang sinabi ni VP Sara na handa siyang palitan si PBBM kung susunod ito sa panawagan ng mga kritiko na bumaba siya sa pwesto. Pero para kay Tanyada, hindi karapat-dapat si VP Sara na mamuno sa bansa. Her track record in the Department of Education, no? And then questions on her integrity with regard to the confidential funds. So that's why there was an impeachment filed against Sara last December. So questions of accountability has not yet been answered with regard to the charges against Sara Duterte with regard to corruption and her stint as Secretary of Department of Education. Nagbigay naman ng unsolicited advice si Tanyada kay dating Duterte spokesperson Harry Roque. Umuwi ka na at harapin ang mga kaso mo. It's clear that Harry Roque had violated certain laws because the courts would not cancel his passport if there was no evidence to prove that he is liable. So we just wait on how the Interpol will act. If he has nothing to hide, then he should come home and face charges. No? One concrete example is Laila de Lima. She didn't run away. She faced it and she was acquitted. Nahaharap sa kasong human trafficking at inciting to sedition si Roque, na kasalukuyang nasa Netherlands. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Panukalang 27.3 billion peso budget ng Office of the President, lusot agad sa Senado. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo. Ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe, halos walang galawan ng mga sasakyan sa north and southbound lane.
Hindi palalampasin ng Malacanang ang umano'y pang-aabuso ng mga opisyal ng BIR sa letter of authority para makapangulimbat ng pera. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nila tutulugan ang issue at iimbestigahan ito tulad ng ginawa sa flood control scandal. Lahat po ng anomalya, kapag ka po nakita at naging issue, hindi po pwedeng tulugan to. Kahit hindi po ito patungkol sa flood control projects. Kailangan imbestigahan kapag kami anomalya. Tikom naman ang Malacanang kung ang mga reklamo sa LOA ang dahilan ng pagsiba kay dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Nauna nang ibinunyag ni Senador J.V. Ejercito na 70% umano ng kickback sa mga LOA at 30% lang ang nare-remit sa ahensya. Pinaiimbestigahan ng Makabayan Block sa ICI si PBBM kaugnay sa flood control scandal. Pinababasura rin ng grupo ang executive session sa ICI investigation. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Humarap na sina Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Lone District Representative Leody Tariela sa Independent Commission for Infrastructure o ICI office sa Taguig City. Kabilang ang dalawang mambabatas sa second batch ng iniimbestigahan ng komisyon mula sa akusasyon ng pagkubra ng 10 to 20% na kickback mula sa flood control projects na una nang ikinanta ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Pero natapos ang pagdinig ng executive session o closed-door meeting lamang ang nangyari. Bukod sa paggamit ng backdoor kung saan nalusutan ng mga mambabatas ang mga nagbabantay na media sa ICI, wala pa rin hanggang sa ngayon na online live streaming tulad ng nangyaring pagdinig sa mga mambabatas na sina Arjo Ataide at Dean Asistio. Dahil dito, tumulak na ang Makabayan Block sa tanggapan ng ICI para hilingin ang pagbasura sa executive session ng mga sumasailalim sa investigasyon. Habang merong nandyan yung regulation na kailangan ng consent ng sinumang sasalang sa hearing na siya ay magko-consent sa live streaming, on paper lang ang commitment na may live streaming na totoo. Dahil ano bang inaasahan natin, no? Gugustuhin ng masasalang na hindi ito ma-live stream. May paprotektahang reputasyon. May kung ano mang ayaw sabihin na gagamitin sa kanya against him later on. Pero giit ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, kailangang sundin ang guidelines para naman mapangalagaan ang karapatan ng mga isinasailalim sa investigasyon. Alinsunod kasi sa panuntunan ng ICI, pinapayagang mag-request ang mga resource person ng closed-door meeting. We have to follow the law also in other issuances of the courts, particularly the Supreme Court, wherein there are executive sessions that may be allowed if there is legal and factual basis. In this particular case, the resource persons opted and asked for an executive session, which was granted by the court or by the ICI. They cited sensitive and private information that might be divulged during their testimonies, and the commission saw it fit to allow an executive session. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na rin ng Makabayan Block sa ICI ang pasabog ni Zaldico kung saan idinawit niya mismo si PBBM sa flood control scandal. Bukod sa Pangulo at Kaiko, kasama sa pinaiimbestigahan nila ang mga dating cabinet officials na sina Lucas Bersamin, Amena Pangandaman, Manuel Bonoan at Traigiv Olivar. Pati na rin si dating House Speaker Martin Romualdez at Presidential son Sandro Marcos. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Pinaninindigan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang rekomendasyong kasuhan si late Representative Martin Romualdez. Wala raw siyang pangamba dahil may ebidensya laban sa dating speaker. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakabase sa ebidensya ang pagrekomenda ng DPWH na kasuhan na si dating Speaker Martin Romualdez, ayon kay Secretary Vince Dizon.
Tinanong kasi ni Senator Cheese Escudero kung may pangambabang naramdaman si Dizon tungkol dito. Sa plenary debate ng Senado, pinayagan si Dizon magsalita alinsunod sa hiling ni Escudero sa halip na budget sponsor ang sumagot ng mga tanong nito. Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta. Kahit na sino pa po ang pwedeng maisama, basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Una nang nagbabala si Escudero na posibleng nasa likod ng di umano'y diversion ng issue sa flood control scandal si Romualdez. Nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Nadawit din si Escudero noon sa kanyang di umano'y ham and cheese insertions na una nang ibinalita ng Bilyonaryo News Channel. Pinabulaanan ito noon ni Escudero habang kinwestiyon kung bakit hindi nasasangkot ang mga taga-kamara. Anya, alam daw niyang hindi naging madaling desisyon para sa Pangulong idawit ang kanyang pinsang si Romualdez, pero nanindigan pa rin itong wag ilihis ang issue sa flood control scandal. Si Romualdez ay di umano'y isa sa mga tumanggap ng kickback sa infra projects na isiningit sa national budget. Inilantad din sa plenary debate na sa 421 suspected ghost projects ng DPWH mula 2018 hanggang 2025. Ang peak o tuluyang pagtaas ng bilang nito ay nangyari noong 2023 at 2024. Vina-validate pa rin ngayon ng ahensya at ng ICI ang mga proyekto. Sabi ni Finance Committee Chair Win Gatchalian, magagamit pa rin ang 2025 budget ng ahensya hanggang 2026. Valid pa ho until 2026. Ang obligation rate po nila is 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho nagastos nila valid will be until 2026. Gustong siguruhin ni Escudero na hindi na naman magiging maanumalya ang DPWH budget for 2026. Nagkaroon na ngayon ng ahensya ng reshuffling ng district engineers at pagbaba ng costing ng mga materyales ng mga proyekto, mapa-bridges, roads at kahit flood control. Nasa up to 50% daw ang ibinaba ang project cost. Nasa mahigit kumulang 255 billion pesos ang tinanggal sa 2026 budget ng DPWH kasunod ng flood control scandal. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hindi umano paggamit ng DPWH sa mga testimonya ni Sarah at Curly Descaya sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Kasunod yan ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na mga testimonya ni Orly Gutesa ang ginamit na ebidensya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Palaisipan daw kay Marcoleta kung bakit bumagal ang usad ng investigasyon mula nang idawit ng mag-asawa ang ilang kongresista. So parang nakikita natin, pagka miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung action. Parang yung pag-aaral medyo matagal po. Ano? Hindi naman po, hindi naman. Sabi ni Secretary Vince, hindi naman po ganun. Gusto ko rin pong paniwalaan yun, Mr. President. Totoo po, baka akala ninyo ako'y nagbibiro. Gustong-gusto kong paniwalaan yun. Naniniwala ba ho kayo? Mabilis na inaprubahan ng Senado ang panukalang 27.3 billion pesos na 2026 budget ng Office of the President. Walang senador na tumutol nang magmosyon si Senator Jinggoy Estrada na suspindihin ang interpelasyon dahil sa institutional courtesy. Inaprubahan naman ito ni Senate President Tito Soto. Present si Executive Secretary Ralph Recto bilang kinatawan ng opisina ng Pangulo at budget sponsor nito na si Senator Sherwin Gatchalian. Nanindigan naman si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing na malinis mula sa anumang anomalya ang bersyon ng Kamara sa panukalang 2026 budget. Ayon kay Swansing, simula pa lang ng deliberasyon ng pondo ng mga ahensya ay isinapubliko na ito
Pagdating din anya sa flood control projects, hindi na ito binigyan ng budget. Tiwala rin si Swansing na magiging maayos ang BICAM hearings dahil ila-livestream na ito. Pati ang trending Labubu dolls ay hindi na rin nakakaligtas. Nadiskubre ng Bureau of Customs ang 807,000 pesos na halaga ng high-grade marijuana o kush sa loob ng 2 kahon ng Labubu dolls sa Clark, Pampanga. Ayon sa BOC, galing Hong Kong ang kargamentong nakadeklara bilang keychains. Sa Binyan, Laguna umano ito naka-address. Pero sa X-ray inspection pa lang, hinarang na ito ng mga otoridad. May tigda 2 transparent sealed pouches ng kumpirmadong kush ang bawat kahon. Senador Cheese Escudero lusot daw sa election violation. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lane. Pinatitigil na ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC ang investigasyon sa pagtanggap ni Senator Francis Cheese Escudero ng campaign donation mula sa kaibigang kontratista ng gobyerno. Alamin kung bakit sa agenda report ni Elijah Bonzo. Walang sapat na ebidensya. Yan ang hatol ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections sa naging donasyon ng contractor na si Lawrence Lubiano sa 2022 campaign ni Senador Cheese Escudero. Si Lubiano ang naitalang presidente ng Centerways Construction and Corporation Inc. na isa sa naiulat ni Pangulong Bongbong Marcos na top 15 government contractors sa bansa. Sa sinumpaang salaysay ni Lubiano, inamin daw nito na nag-contribute siya ng 30 million pesos kay Escudero na kinumpirma naman ng senador. Pero depensa nito, hindi alam ni Escudero ang mga kontrata sa gobyerno ng Centerways. At bagaman presidente raw si Lubiano ng kumpanya, giit nito, hindi nila nilabag ang Omnibus Election Code dahil ang donation daw na ito ay ginawa ni Lubiano in his own personal capacity. Sa 9-page resolution ng COMELEC, sabi nito, Mr. Lubiano is not Centerways and Centerways is not Mr. Lubiano. O sa madaling salita, magkaiba at magkahiwalay raw na entity ang dalawa. Lalo't wala namang ebidensyang ang ipinang-donate nito kay Escudero ay galing sa kita o kaba ng Centerways. Dahil sa kakulungan nila ng ebidensya, inirekomenda ng BFAD na tapusin ang investigasyon sa kaso ni Lubiano at Escudero. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Ngayong nakaladkad na ang malalaking opisyal sa flood control scandal, ano kaya ang pananaw ng kanilang mga fraternity? Alamin sa agenda report ni Ivy Reyes. Ang ilan sa pinakamalalaking pangalan na nadadawit sa flood control scandal, miyembro rin ng mga pinakakilalang kapatiran. Si Senador Francis Cheese Escudero, kabilang sa Alpha Phi Beta ng University of the Philippines na nangangahulugan din na Association of Philippine Barristers at abogado para sa bayan. Miyembro naman ang pinakamatandang law-based fraternity sa Asia na Sigma Rho, sina DepEd Secretary Sonny Angara, ama nitong si dating Senate President Edgardo Angara, resigned DepEd Yusek Trigev Olivar at maging ang yumaong Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Ang pinakamatandang Greek letter fraternity sa Asia na Upsilon Phi Sigma, kinabibilangan ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla, former House Speaker Martin Romualdez at dating Executive Secretary Joker Arroyo. Tinanong natin ang mga fraternity na ito kaugnay ng pagkakadawit ng kanilang mga broad sa tinaguriang pinakamalaking anomalya ng bansa. Sa panayam natin sa isang miyembro ng Upsilon, walang
opisyal na posisyon ang kanilang kapatiran sa issue, pero gusto rin daw nilang lumabas ang katotohanan. Seniors ng Upsilon sina Romualdez at Remulla, at nang tanungin si Remulla ni former NEDA Director and Sigma Delta Phi member Winnie Monsod kung handa ba siyang aksyonan ang kaso ng kanyang broad. Martin is a fraternity brother. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We worked together in Congress. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore. Ayon sa ating source sa Upsilon, hindi naman forced ang mga miyembro nito na dalhin ang iisang forma ng politika dahil diverse umano ang kanilang brotherhood. Ayaw daw nila sa blind obedience, pero nagkakaisa naman daw sila sa adhikain. Samantala, hindi raw itinatanggi ng Upsilon ang Lonsing Leaks noong 2018 o ang leaked conversation ng mga Upsilonian member na naglalaman ng discriminatory remarks. Pero giit ng aming source, hindi kagaya ng mga involved fratmen ang buong samahan nila. Meron din daw penalty sa kapatiran kapag napatunayang guilty sa mga ganitong offense, lalong-lalo na sa usapin ng malawakang korupsyon. Hindi na idinetalye ng source kung ano ang sinapit ng mga kasama sa Lonsing Leaks dahil mabigat pa rin daw itong usapin para sa grupo. Ang Sigma Rho naman, wala pa ring pahayag sa corruption allegations laban kay Yusek Olivar. Pero sa statement dito sa pagpanaw ni Sigma Rho alumnus Enrile, ang gulo nila ang partisipasyon ng dating Senate President sa People Power 1. Tahimik din ang Alpha Phi Beta sa pagkakasangkot ni Escudero, pero nung naintalaga ito bilang Senate President nitong Hulyo, mainit ang pagbati ng APB sa senador. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Pumalag si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa mga anyay fake news tungkol sa kanya. Sa On Point ng Billionaire News Channel, binanggit ni Bronner ang lumabas na video kung saan nakikipag-usap siya kina resigned Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Muli kasing nabuhay ang issue ng i-post ito ni Congressman Kiko Barzaga sa Facebook nitong weekend. Giyit ni Bronner, hindi siya nakakuha ng personal allowance increase kundi subsistence allowance para sa mga sundalo. Noong pong kasing 2023, yung ating Pangulo, tinanong niya ako, how can we help our soldiers? Sabi ko, sir, probably we can increase the subsistence allowance of our soldiers. Kasi yung 150 pesos kada araw para sa pagkain po ng ating mga sundalo, hindi na sapat yun. So sabi ko, maybe we can increase it. So, to how much? And then nagsabi lang ako, 350 sir, 350. And then when we computed yung cost ng mga pagkain ngayon and the calorie requirement ng mga sundalo, 380 plus yung requirement po namin. So, renound off natin to 350. And then, of course, dadaan ito sa Kongreso dahil sila po yung magbabudget. At yun nga po, na pagbigyan tayo, one time, nag-meeting siguro sila, they wanted to report to us, to the soldiers, the good news. And I remember it was even nearing Christmas. Sa kabila ng increase, tiniyak ni Bronner na hindi ito magdudulot ng blind loyalty. Itinanggi rin niya na siyang may-ari ng Bronner Condominium sa Taguig. Hindi po sa akin yon, yung Bronner Condominium na yon. In fact, it belongs to my cousins at pinaghirapan nila yung condominium na yon. At wala pong taxpayers money na pumasok doon. If we wanted to hide it, then we could have named the condominiums another name, like maybe Sunrise Condominiums. But they're proud of it. Kasunod ng pag-alis ni Frederick Go sa Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, kinumpirma ng Malacanang na bubuwagin na ang ahensya. Wala naman daw maapektuhan sa trade relations and agreements ng Pilipinas sa ibang bansa dahil ang Trade Department na ang hahawak dito. Sa mga nakaraang administrasyon, wala rin daw ang opisinang ito at binulang noong 2023 para ma-streamline ang pagtugon sa economic issues.
And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging Secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. Nang tanungin kung bakit nabuo pa ang OSAPEA, ang sagot ng Malacanang para matulungan ang economic team ng Pangulo. Going digital na ang publiko pagdating sa pinagkukunan nila ng balita. Pero malaki pa rin ang kanilang tiwala sa tradisyonal na media. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Matapos ang 6 na taon, balik na ulit ang Media Congress ng Media Specialists Association of the Philippines o MSAP. Ginaganap ngayon ang kanilang 2025 Media Congress na pinamagatang Synergia. Pag-uusapan dito ang role ng bagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence o AI sa media industry. Synergy between human and machines or human and technology can even actually be better. So it's something that we shouldn't fear about. Ayon sa Managing Director ng Kantar Philippines na si Jay Bautista, sa panahon ng nagbabagong teknolohiya at iba't ibang source ng pagbabalita, malaki pa rin ang papel na ginagampanan ng tradisyonal na uri ng media gaya ng telebisyon at radyo, at ang integration nito sa digital space ay lalong nakakapagpalakas sa tiwalang ibinibigay ng taong bayan sa isang media company. Ang pinakamahalaga sa tao talaga is trust. So the media platforms need to develop that and show, pakita nila sa mga mamamayan na pwedeng pagkatiwalaan, tama yung nakukuha nilang balita dahil ang unang tinitingnan ngayon ng mga tao hindi na offline, digital media na for news, information, especially during calamities and special events. The likes of Billionaria and all the other titles that you've shared, these are considered as platforms and channels for all of us to communicate our message to our consumers. Bukod sa iba't ibang booths, mayroon ding mga workshop at mga programa para sa delegates na layong mapalakas ang kanilang kaalaman sa larangan ng media. At kabilang ang Abante Billionario Media Group, kung saan bahagi ang Billionario News Channel sa mga media partner ng MSAP Media Congress 2025. Asahan naman ang MSAP ICE Awards, na paparangalan ng ilan sa mga pinakamahuhusay na media execution sa bansa, at ang Icon Awards na kikilalanin ang ilan sa mga haligi ng media industry sa Pilipinas. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Dating co-owner ng Miss Universe, may arrest warrant umano. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi muna manghihimasok ang Pilipinas sa asylum application ni former presidential spokesperson Harry Roque ayon sa DOJ. Pag-aaralan din daw muna nito ang hakbang na gagawin sakaling maaprubahan ang hirit ni Roque. Yan ang Agenda Report ni Liza Bonzo. Hindi rin mangingialam ang Pilipinas sa aplikasyon for asylum ni former presidential spokesperson Harry Roque matapos nitong itangging na aresto na siya ng mga otoridad. We will still not seek comment from the mother state or yung home country niya to validate the information because there is that possibility that the information that the subject state will be providing will be a bit biased, diba? Or the integrity of the asylum application itself will be put into question.
Ayon kay Roque, ang Dutch government daw mismo ang nag-book ng flight ticket papuntang Austria kung saan siya mag-a-apply ng asylum alinsunod sa Dublin Regulation ng European Union. Ayon dito, ang bansang pinagpasukan ng asylum seeker ang siyang may responsibilidad na iproseso ang asylum application ng isang individual. At ayon kay Roque, sa kaso niya, ito yung bansang Austria na siyang nagbigay ng kanyang visa. Let's also take into perspective the fact that these are Schengen states or countries. Alam naman natin with Schengen, parang probinsya ang turing niyan sa isa't isa. If I give you a Schengen visa in country A, I can travel even by land. Pero sakaling maaprubahan daw ang Red Notice ng Pilipinas mula sa Interpol, hindi naman daw ito magiging issue. Patuloy na iginigiit ni Roque na nakararanas siya ng political persecution sa Pilipinas na isang basihan sa asylum application niya. Pero paliwanag ng Department of Justice, ayon sa 1951 UN Convention on Refugees, para masabi ito, dapat mapatunayan mo ito on the grounds of race, political opinion, gender, religion o sa pagiging miyembro ng social group or class. Pag-aaralan pa raw ng ahensya ang maaaring gawin na hakbang sakaling maaprubahan na ang asylum request ni Roque. Sa ngayon, wala raw muna silang sasabihing impormasyon para hindi anya matelegraph ang galaw ng gobyerno. If you are being charged criminally before the court for a particular offense, that to me does not amount to political persecution. It is not the objective of an asylum application to look into the merits of the offenses against you, the criminal charges against you. You have to vindicate yourself before the courts. And this is the opportunity that I see Attorney Roque is not taking advantage of. Sa isang Facebook Live, ayon kay Roque, hindi natuloy ang paglipad niya papuntang Vienna. Pinababa raw siya ng eroplano ng mga otoridad matapos anyang malamang mayroon siyang medical certificates na nagpapatunay na sumailalim siya kamakailan sa minor at major surgeries. Ayon sa website ng KLM Royal Dutch Airlines, nagkaroon daw ng delay sa pag-alis ng flight number KL1901 kahapon, ang kaparehong flight number na nasa ticket na in-upload ni Roque sa kanyang Facebook page. Confidential in nature raw ang asylum proceedings kaya hindi pa masabi ng ahensya kung ano ang current status o kung nag-apply na nga ba si Roque. Pero tiwala raw ang DOJ na magsasagawa ng kaukulang research at validation ang gobyerno ng Austria sa mga ipapasang impormasyon ni Roque para sa kanyang application for asylum. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Balik Florida sina US President Donald Trump at First Lady Melania para sa Thanksgiving holiday. Inaasahang bibisitahin ng couple ang Mar-a-Lago Estate in Trump sa Palm Beach. Bago umalis ng White House, isinagawa ang annual Thanksgiving tradition na pagpardon sa isang turkey. Pero ang masayang selebrasyon naging political pa nang banggitin ng Republican President ang mga Democrat na sina Senate Minority Leader Chuck Schumer at former House Speaker Nancy Pelosi. The turkeys being pardoned today go by the names of Gobble and Waddle. When I first saw their pictures, I thought we should send them, I shouldn't say this. I was going to call them Chuck and Nancy. But then I realized I wouldn't be pardoning them. I would never pardon those two people. I wouldn't pardon them. I wouldn't care what Melania told me. Darling, I think it would be a nice thing to do. I won't do it, darling. Focus on gratitude. Ito naman ang mensahe ni Pope Leo sa kanyang mga kapwa-Amerikano ngayong Thanksgiving. Ayon sa Santo Papa, dapat maging sentro ng selebrasyon ang pagtataguyod ng kapayapaan at pagpapasalamat, lalo na sa Panginoon. Si Pope Leo ang kauna-unahang leader ng Simbahang Katolika mula sa Estados Unidos. I would encourage all people, especially with this beautiful feast that we have in the United States, which unites all people of different faiths, people who perhaps do not have the gift of faith, but to say thank you to someone, to recognize that we all have received so many gifts. First and foremost, the gift of life,
the gift of faith, the gift of the unity, to encourage all people to try and promote peace and harmony, and to give thanks to God for the many gifts we've been given. May arrest warrant umano laban sa dating co-owner ng Miss Universe na si Ann Jakarjutatip. Ayon sa Time Media, this came after she missed the verdict hearing of her fraud case involving 30 million Thai baht or over 54 million pesos. Reports say tumakas daw si Ann to Mexico with 6 billion baht, which she allegedly converted into cryptocurrency. The business mogul is accused of deceiving the plaintiff to invest in corporate bonds despite knowing that they couldn't repay her. Noong 2022, Ann made history as the first trans woman to own the Miss Universe organization. 4 days after winning the Miss Universe pageant, pumalag si Fatima Bosch of Mexico sa kanyang haters. Sa Instagram stories, Fatima posted screenshots of harsh comments she has received since being crowned last Friday. Ang ilan, tinawag na fraud ang beauty queen and even her family. Makakarma raw si Fatima, who was even called the most bashed and hated Miss Universe winner. But Fatima reminds her followers that what God knows about you is more important than what others think. God knows your heart. Many have questioned the results of this year's pageant and the alleged business ties of Fatima's dad to Miss Universe owner Raul Rocha. Now here's a Billionaire News Channel exclusive. Tampok sa year-end auction ng Leon Gallery ang vintage Patek Philippe 3671 from the private collection of former Senate President Gil Puyat. The starting price is at 400,000 pesos. Hindi lang din ito basta-bastang nilo. The 18-karat white gold wristwatch was a personal gift from the late President Ferdinand E. Marcos and First Lady Imelda noong 60th birthday ni Puyat in 1967. Puyat was Senate President from January 1967 to January 1973. The Kingly Treasures auction happens on December 6 sa Legazpi Village, Makati City. Party drama between Rocio Zobel and Sara Labati. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Lumiliit na ang mundo ng mga sangkot sa flood control scandal. Nagpasaklolo na ang Office of the Ombudsman sa Immigration Bureau para pigilan ang posibleng pag-eskapo ng mga dawit na opisyal. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. So Joan, ano yan mga tinitingnan nilang flight risk? Hindi na sila pwedeng mangibang bansa. Corina, tama ka dyan, ano? So hiniling na nga ng Office of the Ombudsman sa Bureau of Immigration na patawanan ng Foreign Travel Restriction Order ang 77 individual na may kaugnayan ngayon sa korupsyon dito sa bansa, kabilang na ang flood control scandal. Itong 77 individuals na ito ay under fact-finding investigation na raw ng Ombudsman. Ani Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, ginawa raw ito para mapigilan na ang posibleng pagpunta
pumunta ng mga nasa listahan sa ibang bansa. Kabilang raw sa mga mabibigyan ng FTRO ang iilang mga senador, kongresista at contractor. Pero hindi ito pinangalanan ni Rimulya. Bukod yan, sa aming final sa Sandigan Bayan, for those who are under preliminary investigation, precautionary whole departure order yon, Sandigan Bayan. Pero ito, this is a function of being in government, is a foreign travel restriction order. Basta under investigation ka, you're part of government, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Yun po, it's part of the, we just put it as a request for assistance from immigration, but that is within the powers of the Ombudsman. Hindi naman daw bababa sa 12 to 15 contractors ang maaari pang pakasuhan ng DPWH at ICI sa Ombudsman sa mga susunod na linggo. Dahil may conflict of interest umano ang mga ito sa mga DPWH project, kabilang na nga rito ang mga flood control projects. Pero ang panawagan ni Rimulya, mauna na sana silang kumanta at sumuko. That's what we're waiting for, at least while we're actively pursuing cases. Unahan lang nila kami kasi pag kami nauna, iba na usapan yan. Mahigit 10% naman daw ng Kamara o House members ang maaaring maapektuhan dahil sa patuloy pang investigasyon patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya kakausapin na raw ni Rimulya si House Speaker Bogie D sa susunod na linggo tungkol dito. Madi-disrupt talaga ang Congress dito. Madi-disrupt sila. I have to talk to the Speaker because it's, these things will hurt a lot. It's no joke to talk about 10% of them being a part of the investigation. Kasi dadami pa yan. It will still branch out. Formal na ang inirekomenda ng DPWH at ICI sa Office of the Ombudsman kaninang hapon na pakasuhan na ang 8 contractor na sangkot sa flood control scandal. Patong-patong na mga kaso ang inirekomenda ng DPWH at ICI, kabilang na nga rito ang plunder, graft at direct bribery. Dumating kaninang mga 2:30 ng hapon dito sa Ombudsman sina DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Chairman Justice Andres Reyes. Dala nila ang 21 kahon na naglalaman ng mga dokumento at ebidensya. Kasama naman sa 8 contractor na pinakakasuhan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Corina. Okay, so susunod na kabanata na naman ang aming hihintayin tungkol dyan. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Office of the Ombudsman. Binawi na ng Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP ang pagsasampa ng kaso laban sa 16 na kontratistang sangkot sa flood control scandal. Yan ay para raw maiwasan ang duplication sa investigasyon. Paliwanag ni Senador Amy Marcos na budget sponsor ng DTI, may ongoing probe na kasi ang Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Ito na raw ang bahala sa pagsuspinde o pag-revoke ng lisensya ng mga kontratista. Pero dahil nag-resign ang lahat ng members ng board at 2 positions pa lang ang occupied, hindi pa raw operational ang PICAB. Kaya mungkahin ni Marcos, mag-take over na lang ang CIAP sa PICAB dahil may jurisdiction naman daw ito sa mga kontratista. Tinawag na sinungaling ni Senador Risa Ontiveros si DICT Secretary Henry Aguda sa gitna ng plenary debates ng 2026 budget ng ahensya. Giit ng Senadora, hindi nagtutugma ang paliwanag ni Aguda kaugnay sa bidding process ng Bayanihan SIM Project. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinuksa ni Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros at tinawag na sinungaling si DICT Secretary Henry Aguda sa plenary debates para sa panukalang 2026 budget ng kanyang ahensya. Nag-ugat ang issue ng umano'y pagsisinungaling ni Aguda sa interpelasyon ni Senator Hontiveros sa isinagawang bidding para sa Bayanihan SIM project ng gobyerno.
Natanong kasi ni Hontiveros kung bakit ang implementing rules ng lumang Government Procurement Act o Republic Act No. 9184 ang ginamit sa bidding at hindi ng bagong batas na RA No. 12009 o New Government Procurement Act. Nakasadaan niya ito sa liham ng DICT Secretary sa Pangulo noong Hulyo. Doon sa sulat, ang nakasite ay RA 9184 nga, yung lumang procurement law, hindi yung bagong RA 12009 o New Government Procurement Act. Yung bagong batas, mas mahigpit ang requirements para sa direct contracting kung sakali. Gaya ng mandatory market scoping para nga maipakita na no suitable substitute exists. So, may dahilan po ba na yung sinite ay yung lumang batas at hindi yung bagong batas, Mr. Chair, Mr. President? The simple answer was that time the IRR of the new law was not promulgated yet. It was not released yet, so they used the old law. Sa pagsasaliksik na ginawa ni Hontiveros, Pebrero pa nilabas ang IRR ng bagong Government Procurement Act. Sagot ng DICT na pinaabot kay Senator Gatchalian, June lang nailathala ang IRR at Setyembre pa nitong taon nagkabisa ang mga forms na kailangan nilang magamit sa bidding process. Bagay na nagpapanting sa tenga ng senadora. Their interpretation is wrong. Wala naman po sa pagsasabatas na pagkatapos ng mailabas natin ang batas, pagkatapos ma-issue ng executive ang IRRs, kailangan may tamang forms pa para lang sundin ang batas. And again, with all due respect, Mr. Chair, therefore their answer to my question earlier was simply dishonest. The IRRs of the new law had been promulgated 5 months earlier before they wrote the letter. Sinang-ayunan nito ni Gatchalian kaya hiniling na niya sa DICT na magsumite ng position paper kaugnay ng issue. Sabi ni Hontiveros, maganda ang layunin ng proyekto pero kailangan lahat ng proseso ay naaayon sa nakasaad sa batas. Ang Bayanihan SIM project ng DICT ay pinaglaanan ng 3 bilyong piso na layuning mabigyan ng SIM card ang mga estudyante at teacher sa mga liblib na lugar para magkaroon ng access sa internet. Target ngayong taon ang pamamahagi ng 600,000 SIM habang higit 1 milyon sa susunod na taon. Kabilang sa mga pilot area ang Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, Masinloc Zambales at General Luna sa Quezon. Unang isinulong ng DICT ang direct contracting sa telco para sa nasabing proyekto pero nauwi rin sa competitive bidding para sa magsusupply ng mga SIM sa mga target na lugar sa bansa. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante! A bolder offer and better service. Yan ang pangako ng Wendy's Restaurant as they celebrate their 42nd anniversary. Ang detalye sa Agenda Report ni Just Ignacio. Gotta be bolder, gotta be Wendy's. Ito ang bagong tagline ng nasabing fast food restaurant as they celebrate their 42nd anniversary this 2025. Being bolder, I think it's really about how we have emerged from a very traditional fast food chain into a bit more of offering a different product that actually have a good balance with your daily consumptions of food. They are getting bolder in terms of what they can offer sa kanilang consumers, ayon sa CEO and President ng Wendy's Philippines. What we try to communicate to each and everyone, you have a better option when it comes to fast food. Pero, being bolder for them ay hindi lang sa kanilang produkto, kundi kung paano rin nila ipinipresenta ang kanilang brand. We have launched the new version, the new image of Wendy's in La Union, where you could really feel a different, vibrant, modern, and more younger in terms of a feel inside our restaurants. Gayon din anya sa pagbigay nila ng serbisyo, where they are getting into automation mula sa self-ordering kiosk hanggang sa paglunsad ng iba't ibang initiatives sa kanilang e-commerce o online ordering system. Pagdating naman sa pagkain, kamakailan lang ay nag-launch sila ng multiple selections of salad. That comes from your normal salad options, from your favorite macaroni, to a premium salad options where you can have a good balance of protein and fiber. Dito sa Pilipinas, ayon kay Garcia, they always make sure na may Filipino twist pa rin ang kanilang pagkain. Tulad na lamang nitong Puto Bongbong Frosty na kanilang handog this Christmas season. Tampok din ang kanilang bagong seasonal products gaya ng Extreme Cheese Baconator Double at Single, Holiday Salad, at ang kanilang Peach Mango Iced Tea.
Nakiselebrate rin sa anniversary si Miss Wendy's Philippines 2025 Winwin Marquez at iba pang influencers. And I'm just so happy to be a part of the celebration today. Who would have thought na the young Winwin who went to Wendy's, diba, is now part of the 42nd anniversary. As an athlete, lagi tayo for the fresh and natural patties. So they never serve frozen patties, kaya favorite ko ang Wendy's. Mayroon ng 88 stores nationwide ang Wendy's kung saan 7 stores pa ang inaasahang buksan bago matapos ang taon sa ilang lugar sa South, Bulacan, Pampanga Province at sa Naiya Terminal 2. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Para bang eksena sa teleserye, usap-usapan ngayon ang umano'y pagpapaalis ni Rocio Zobel kay Sara Labati. Ayon sa post sa Reddit, the incident happened during an after-party sa bar sa BGC. Una raw nag-arrive si Zobel with Pio Wurtzbach and Georgina Wilson. Rocio's ex, Marty Romualdez, later came in, followed Labati na inuugnay kay Marty. Rocio allegedly told her dad, Inigo Zobel, about Sarah's presence. The actress was then requested to leave the venue. Ayon naman sa aming source, Sarah did so gracefully. Para sa ilang attendees, unfair daw ang nangyari, especially since Sarah had a reservation thanks to a brand. May revelation ang congressman at nagbabalik pelikula na si Richard Gomez. Sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel, Gomez admits he accepted his role sa Salvage Land to take a respite from the political chaos due to the flood control scandal. The actor feels sad daw na nadamay ang lahat sa wrongdoing na gawa ng iba. Gomez adds that amid the mess in Congress, nobody even thought na nakagawa na siya ng pelikula. Being in Congress makes me really busy, but you know the mess that's happening in Congress now, the turmoil, that gave me time to escape. Sabi ko, I don't want to be in the middle of all this mess. And I was thinking that if I leave Congress, they will not notice that I was gone for a while. And it's true. So they didn't notice that you were gone? They didn't know. Salvage Land is a crime thriller that follows a father-son cop duo. Showing na ito sa mga sinehan. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Thank you, Monique. Ganyan pala itsura ni Monique sa personal. Kasi ang tagal yan nawala. Gulat ako dun, Parang tagal ka na namin hindi nakita. Ganon. Are you happy about the charges? 8 ng congressman ang na-charge na. O nakataas ang kilay mo? Parang nakataas yung kilay mo Hindi kanina. naman. I mean, I wouldn't say happy. I would say that I think that the investigation should continue and that kung sino talaga ang may kasalanan, kailangan sila makulong. Yun lang naman. Kasi posible din naman na posible lang may mga congressman siya na posibleng guilty, meron din na hindi guilty. So, ako kasi, kailangan yung mabusising pag-aaral, pag-iimbestiga at pag-prosecute. Ako naman, ang tingin ko, parang kulang. Kasi ang bibilangin mo lang naman, ilan ba ang nadiskubre na nilang flood control project na ghost? That should be the same number of contractors charged. Okay. Hindi ba? So bakit wala pa yun? Yun ang din ang sinasabi ng lahat. Ayan na, kitang-kita mo na ebidensya na hindi sila sumunod sa kontrata, bayad na silang buo. After 12 years, wala pa. Eh di kasuhan na kaagad yun. Yung mga contractors. Ng flood control project. Mas mabilis pa yung investigasyon nila Joash, Hana, ng team ng agenda. Oo, di ba? I-replay na lang nila yung episode, nandun yung ebidensya. Oo, doon lang ako nagtataka. What's taking them long? But it's a start. Yeah. It's a start. Alam naman nating mabagal talagang pag-iimbestiga dito. Kasi I do recall, nung DOJ Secretary pa si Boying Remulla, he was always saying he's not happy with probable cause. Ang gusto niya, certainty of conviction. Okay. Yun yung kanyang ipinatupad sa DOJ. And possibly, yan din ang gagawin niya sa Office of the Ombudsman. So merong certainty of conviction. Probably yun ang kanilang tinitingnan. Mag-higher standard na, kailangan airtight.
Talagang Well, what will could lead be to more conviction. certain than a gaping ghost. hole? Yeah, A very- gaping hole without anything. Very obvious Diba? ghost. Oo. Sige na naman, magpa-Christmas na kayo ng mas mabilis. And it's 29 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.